dakilang Diyos. Ay, hallelujah, salamat po. Okay, para naman po sa pang-anim na salita ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ito ay matatagpuan po sa John 19 verse 30. Sabi po dito, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi doon, ano po ba yung tatapos ng ating mahal na Panginoon? Maraming katanungan. Paano niya po ba ito tinapos? Ano po ba yung tinapos? Pero yung napag-aralan po natin kaganina ay about yung pagtubos sa atin, yung pagpako niya sa krus. Okay, sabi po dito, naganap na. Naganap na, ito'y nagpapakita na tapos na ang kanyang gawain o pagliligtas sa bawat isa sa atin. Which is tapos na. Naganap na, tumutukoy sa pagkumpleto ng gawain. Natupad na ang gawain niya. Ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Naganap na. Nangangahulugan na tapos na ang kanyang paghihirap. Paghihirap at buong gawain na ipinapagawa sa kanya ng amang nasa langit. Which is yung kaligtasan para sa atin. Naganap na yung pangangaral. Yung gumawa siya ng himala para sa bawat isa sa atin. At ginawa niyang pagkaloob ang kaligtasan sa kanyang sariling bayan. Hindi lang sa kanyang sariling bayan. Which is tayo is naugpong, di ba? Naugpong tayo, kaya nang-abot din tayo sa kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Okay. Isa katuparan ang paglilingkod, pagliligtas at kumplitong ginagampanan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga dun sa pag-aaral ko, sabi dun, yung pagkapako sa krus ay hindi po biro. Para lang po ito, katulad sa sinabi ni Brother Raymond, sabi niya kanina, di ba? Para lang ito sa mga taong makasalanan, mga gumagawa ng mabigat na kasalanan. Pero ang ating mahal na Panginoon, which is wala po siyang bahid na kasalanan. Okay, sa time na po na iyon, yung napatay po siya sa krus ng Kalbaryo, alam po ng bawat isa sa atin na wala po siyang kasalanan. Which is, sabi nga, napako siya instead na tayo, pero dahil nga po sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, ay siya na lang po ang umako sa lahat. Sabi nga doon, sa sinabing tapos na o naganap na, which is maraming sinasabi, tagumpay na, mission accomplished, sabi, di ba? Done, finished, marami. Yari na o buo na, kumpleto. It is done, o kaya naganap na. Yun yung, di ba, sa realidad nga po natin, di ba, sa circular. Sa buhay po natin, tapos na. Sa mga kabataan, yung pag-aaral, di ba? Tapos na. Okay, sa trabaho, sa pang-araw-araw nating trabaho, tapos na. Ganap na, tapos na. Sa mga pagsubok, minsan sa karamdaman, natapos na. Pero po sa sitwasyon po ng ating mahal na Panginoon, iba po ito. Okay, sabi nga dito, sa buhay po ng ating Panginoong Jesus, sa senaryo po ito, ang napagtagumpayan po ng ating Diyos ay doon sa krus ng Kalbaryo. Marami pong pwedeng itanong, bakit? Ano? Pero meron po akong katanungan. Sabi nga po dito sa title ko po, sabi doon, obtaining success as Christians. Sa tema natin, o kaya katanungan, how can we obtain success as Christians? First point ko po. Sabi po dito, number 1, by focusing on God's plan and purpose for our lives. Paano po ba tayo mag-focus? We're aiming everlasting life, di ba? Yun po yung pinaka-goal ng bawat isa sa atin. Kasi tapos na po tayo sa circular natin, sa realidad, as dito sa pakamundong bagay, kamundong, di ba? Tapos yung pinaka-aim natin for spiritual is, magkaroon po tayo, number 1 is, buhay na walang hanggan. Meron po akong verses dyan, sa Philippians 4:7, sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi dito, dapat mag-focus tayo
Katulad ni Jesus Christ, di ba? Inalipusta siya, inuusig. Alam na natin yung kwento ni Jesus Christ simula pa lang, di ba? Na kahit nangangaral siya, pinagtatawanan siya, ganon. Nagpatuloy pa rin siya. Focus pa rin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon sa atin din, mag-focus din po tayo. Kasi we're aiming as ng everlasting life sa pagdating ng panahon. At huwag po tayong matakot sa pag-focus natin kasi nandiyan naman ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kapayapaan nang hindi nga maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa ating mga puso. Meron pa po sa verse Colossians 3:1-4. Sabi po dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi yung makamundong bagay. Yun po yung sabi ni Pablo. Makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo Jesus. Ang tunay na buhay na sa pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama ang paghahati sa kanyang karangalan. Amen. Di ba po, napakaganda po ng verse na yon. Pero sa buhay po natin, kailangan po natin ituon po. Mag-focus po tayo. Kasi we're aiming everlasting life. Okay. Jesus is a perfect example pagdating po sa pag-focus. Okay. Last verse po sa Hebrew 12:1-2, sabi po dito, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin magsasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi nga niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Yun po ba yung inaasam din po natin? Amen po ba? Nakikinig po ba ang bawat isa? Okay, nandirito po tayo ngayon is mag-focus po tayo. Gaya po ni Jesus Christ. Focus po natin kasi we're aiming everlasting life. Sabi ko nga, hindi po ito biro. Sabi nga, ang kaligtasan po natin, hindi po biro. Okay. Sabi nga doon, ituon daw po natin. Ituon natin ang ating isipan, puso sa ating, sabi nga doon sa English, maganda yun, Hebrews 12:1. Jesus, the author and the perfecter of our faith. Dapat yung faith natin, ituon natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Okay? How can we obtain success as Christians? Paano ba natin makakamta ng tagumpay bilang isang Kristiyano? Number 1 point is by focusing on God's plan and purpose for our lives. Number 2 points is by obeying God's commandments for our lives. Ibig sabihin, sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos sa ating buhay. Katanungan po, sumusunod po ba tayo? Sumusunod po ba tayo? Amen. Kasi nandito po tayo ngayon. Praise God po. Sabi nga doon sa verse, Philippians chapter 2 verse 8, which is na-quote na po ito ni Brother Nino. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Diba? Masunurin, parang ang hirap, no? Sumunod. Sa realidad natin, parang ang hirap sumunod. Mahirap po ba? Okay, meron pa akong verse pa dyan. Sabi dito. Sa verse, sa aklat ng Luke, aklat ng Galatia 2:20, sabi po dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya
sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Di ba yun po yung sabi ni Pablo? Sana po ay ganun din po tayo na nabubuhay tayo para kay Kristo. Sabi nga dun, to live in Christ, to die is gain. Tama po ba? Sa buhay po natin na kahit mamatay man tayo, basta yung kamatayan natin is merong pakinabang. Tama po ba? Kasi tayo po ay susunod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi po dito sa Philippians 2:8, ay Galatia 2:20, sabi doon, dun sa verse na yun, the greater we surrender. Pag sinabi po kasing pagsunod, marami po kasing yun eh, nandun na po yung pagpapakumbaba mo, pagrespeto mo, paggalang mo, sa yung sinusundan, di ba? At nandun na rin po yung pag-surrender natin. Kaya sabi dun sa nabasa kong quote, sabi dun, the greater we surrender to Christ, the greater the victory will be in us. Tama po ba? Pag sumunod tayo, is marami pa pong katagumpayan ang mararanasan natin. Kaya sa yun po yung point natin sa second point. Obey tayo sa ating mahal na Panginoon. Gaya po ng pag-obey ng ating mahal na Panginoon sa amang nasa langit. Amen po ba? Okay. Number 3. Point 3 na po tayo. How can we obtain success as Christians? Number 3, which is by taking up our cross daily. Sabihin, sa pamagitan ng pagpasa ng ating krus sa araw-araw nating buhay. Sabi po dito sa Luke 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Uy, we deny ourselves daw. Sabi ng salita ng Panginoon. Sabi siyang nagsasabi po dyan, which is si Jesus Christ. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya po ba natin yun? Kaya po ba? Hindi kaya. Kaya po ba? Sisikapin po natin kakayanin. Amen po ba? Kasi sabi nga doon, obtaining success as Christians, kailangan nating makamtan yung diba? Katagumpayan. Okay. Sabi po dito sa Romans 12:1 and 2. Sabi po dito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap si Pablo, sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Next. Wala pa. Sa Diyos. Okay. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ibig sabihin, yung buhay natin, di ba sabi nga kaganina, deny yourself, ang lahat, ipawalang mo, basta masunod mo lang ang Panginoon. Diba? At sa pagsunod po natin, nandun po yung karakter na yan. Nandun po yung nandun dapat na, yung alay natin, taglay-taglay po natin yung, di ba sabi nga, as a Christian, we, be like Christ, Christ-like dapat tayo. Kung ano ang meron si Jesus, dapat meron tayo. Sa ating pagsunod, dapat yung karakter ni Jesus, which is fruit of the Holy Spirit, is nananahan po sa atin. Okay, para pagdating ng panahon ay maging karapat-dapat tayo, blameless tayo, at magkarapat-dapat tayo dun sa ating mahal na Panginoon dun sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Okay. Yun na po yun, yung tatlong point ko po sa hapon pong ito. We pray na may natutunan po kayo sa pinag-aaralan po natin. Okay? Sa hapon pong ito, conclusion po, we need put in our lives to obtain success as Christians. Kailangan natin yung MOT,
para maging isang matagumpay na Kristiyano. Nung una po is, be focused, obeying, taking up our cross daily. Okay, let's bow our head, then let's close our eyes, then we pray. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory, we give you honor with thanksgiving, Jesus. Tunay nga, O Diyos, na kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga salita na nahayag sa hapon pong ito. Salita nga pong naganap na natunay nga, O Diyos, you are the perfect example for focusing, for obeying, O God, for taking up our cross, O God. Hallelujah. Lord, thank you, O God. We pray, Jesus, na itong mga salitang ito, Panginoon, hindi lang po ito namin napapakinggan sa ngayon, bagamat, Lord, sisikapin po namin, O Diyos, na ito'y aming masunod, Lord God, at ito'y aming makahuhay, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, upang tunay nga, O Diyos, ang mga salita ay mapatunayang may kapangyarihan, Lord. Yan tunay nga, O Diyos, kung may, ang mga salita mo ay aming nasunod, hallelujah, ang kapangyarihan ay nananahan sa amin at maging katulad din po kami sa iyo, Diyos, na isang mananagumpay, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at sa bawat isa na nandito po sa gabing ito. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik sa iyo na mayroong pag-iingat ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila. Ito po aming samot panalangin na mayroong pagpapasalamat sa ang pangalan ng iyong nakahasa, Jesus. Ang lahat po ay magsabing Amen.